Isang mapagpalang araw sa inyo, Miss Kay, at sa inyong mga listeners. Nais ko lamang pong i-share ang aking buhay na punong-puno ng pagkakamali, ambisyon at mapait na karanasan bilang isang empleyado, pati na bilang isang asawa. Habang sinusulat ko ang bawat salitang ito, ang bawat tunog ng letra sa keyboard ng aking laptop, ay tila isang patak ng luhang matagal ko nang kinikimkim hanggang ngayon. Paano ko pa nga ba itatama ang aking pagkakamali kung huli na? Tapos na. Dahil kasi sa ambisyon kong ma-promote sa aking trabaho, ay nakipagkasundo ako sa boss namin. Nakapalit ng aking katawan ay ang promosyon na matagal ko nang hinahangad. Hindi ko noon inisip ang aking asawa dahil ang nasa utak ko lamang ay makuha ang ambisyon kong sisira pala sa buhay namin ng mister ko. Pumatol po ako sa matandang regional manager namin upang ako ang piliin niyang pumalit sa mababakanting posisyong branch manager. Ako ay isang dating cashier o bank teller sa isang maliit na bangko lamang dito sa Kamaynilaan. At ngayon ay isa ng manager ng branch na ito. Nire-respeto at pinagkakatiwalaan ng iba, subalit mayroon palang lihim. Walang nakakaalam ng nakakahiyang ginawa ko noon. Ang pangalan ko nga pala ay Annalisa, not my real name. Isang babaeng minsang nangarap ng simpleng buhay kasama ang aking asawang si Wenard. Ako ay 28 anyos pa lang. Kaedad ko lamang ang aking mister at may isa kaming anak na lalaki. Isang mapagmahal at marispetong asawa si Wenard na kahit hindi nakapagtapos ng kolehiyo ay madiskarte at sobrang masipag pa. Wala na akong masasabi pa sa aking asawa, lalo na noong nagkaroon kami ng isang anak. Labis itong natutuwa at sobrang na-excite. Kahit na hindi pa kami kasal, ay alam kong hinding-hindi niya ako iiwan dahil nakikita ko sa kanya ang isang matapat na asawa. Ang tanging nasa isip lamang ni Wenard ay ang bigyan kami ng magandang buhay ng aming anak. Kaya nga noong nabuntis ako, ay naghanap talaga ito ng mga trabaho. Bali, dalawa ang trabaho niya noon, angkas driver, at sa weekend naman ay tumutulong ito sa palengke ng isdaan kung saan naroon ang kanyang kapatid na nagmamay-ari ng isang tindahan doon. At dahil naka-maternity leave nga ako noon, ay kailangan niyang kumayod ng doble. Lalo pat malapit na akong manganak. Hanggang sa naipanganak ko nga ang anak naming si Warren. Sa ngayon ay bumalik na ako sa trabaho at si Wenard naman ay nag-aangkas pa rin. Yun naman talaga ang pinaka-trabaho niya. Nagtsatsagang binabagtas ang mainit na kalsada sa Kamaynilaan araw-araw upang matustusan ang pangangailangan at pangarap na magkaroon ng isang sariling lote at bahay. Ang naiiwan sa inuupahan naming apartment ay ang nanay ko, kaya siya ang palaging nag-aalaga sa anak naming si Warren, hanggang sa magtatlong taon na nga ito. Masaya ang aming relasyon ni Wenard. Kahit na sobrang busy naming dalawa, ay nagkakaroon pa rin kami ng time para alagaan ang aming anak at nakakapasyal pa rin naman kami tuwing weekend. Pinangako namin kasi sa isa't isa na hanggat maaari, kahit busy kaming dalawa sa trabaho, ay kailangan na magkaroon kami ng oras para sa pamilya. Ngunit ang mundo ay may ibang plano pala para sa akin. Isang plano na puno ng tukso at mga desisyong talaga namang sobrang pinagsisisihan ko.
Ang kwentong isasalaysay ko sa inyo ay hindi madali para sa akin. Ngunit gusto kong i-share pa rin sa inyo, lalo na po sa mga katulad kong nagnanais ng mataas na posisyon sa trabaho. Puno ng luha ang aking mga mata dahil sa sobrang sakit ng aking nararamdaman. Nakagawa ko ng isang kasalanan dahil sa sobrang kagustuhan na makuha ang aking ambisyon, na hindi ko na namalayan na nawasak na pala ang pundasyon ng aming relasyong binuo ng aking asawa. Ngayon, ibubuhos ko ang lahat ng aking sakit na nararamdaman sa pamamagitan ng liham na ito. Wala akong itatago sa inyo. Umaasa lamang na kahit kaunti ay mapagaan ang bigat na matagal ko nang dinadala. Sana'y pakinggan niyo ko at sana'y mabigyan niyo rin ako ng advice pagkatapos kong ibahagi ang kwento ko. Saan nga ba ako magsisimula? Siguro, doon na lamang sa nabalitaan ko na magkakaroon ng bakanting posisyon ang management namin. Kumalat kasi ang bali-balitang magkakaroon daw ng bakanting posisyon bilang branch manager ang bangkong pinagtatrabahuhan ko. Ilang taon na rin naman akong nagtatrabaho roon. Hindi pa kami magkakilala ni Wenard ay naroon na ako. Pagkatapos ko kasing magtapos sa kolehiyo, ay agad akong nag-apply sa isang bangko hindi kalayuan sa aming barangay. Masasabi kong masipag ako, malikhain at palaging handang magbigay ng oras para sa pinakamamahal kong trabaho. Ang lahat ng empleyado noon ay naghihintay kung sino nga ba ang mapopromote, kung kaya't para sa akin ay ito na ang pagkakataon na pinapangarap ko mula nang ako'y magsimula sa trabaho rito. Noon pa man ay gusto ko na talagang maging branch manager sa bangkong yun. Bukod sa mas malaki ang sahod, maganda pa ang posisyon. Minsan ay nai-imagine ko pa nga ang aking sarili sa opisina na yun habang nakaupo. At ang aking pangalan ay nakasabit sa labas ng pintuan. Sa ibaba ay may nakasulat na branch manager. Sobrang saya ko talaga kapag nangyari yun. Subalit ang pinakamalaking hadlang ng pangarap ko ay si Gary. Isang kasamahan ko na halos kasabay ko lamang nagsimula. Masipag si Gary. Masasabi kong matalino. Maganda ang mga ideyang ibinabahagi nito sa kanila at higit sa lahat, mukhang ito ang paborito ng kasalukuyang branch manager namin. Talagang threaten ako sa lalaking yun. Sobrang kinakabahan din ako na baka siya ang piliin ng boss nilang maging branch manager, lalo pat malakas ito sa kasalukuyan nilang branch manager sa bangko. Ilang araw ko ring pinag-isipan kung ano nga ba ang gagawin. Alam ko kasing kailangan kong gumawa ng isang bagay. Isang bagay na higit pa sa aking dedikasyon at sipag sa trabaho. Sobrang desperada na ako noon at talagang unti-unti na akong nilalamon ng takot at pangamba na baka si Gary ang makakuha ng posisyon. Hindi ko hahayaan na basta na lamang mawala ang pagkakataong inaasam-asam ko noon pa man. Hindi lang naman kasi ito tungkol sa mas mataas na sweldo at magandang posisyon. Pero ito kasi ang patunay kung gaano ako kasipag sa trabaho. At alam ko rin naman na ito ang panimula ng aming pag-ahon sa buhay ni Wenard. Alam kong pag nakuha ko ang posisyong to, ay mabilis na lamang kami makakaipon para sa pangarap naming bahay. Kaya naman nagpasya ako na kailangan may gawin akong paraan para sa akin mapunta ang posisyon. Ang aming regional manager na minsan ay bumibisita sa aming branch na si Boss Reynaldo ay isang matandang nasa 50s na. Masasabi kong mayaman, elegante at kilala bilang istrikto pagdating sa trabaho. Sa loob ng ilang taon kong pamamalagi sa kumpanya noon, ay talagang nahuhuli ko ang matanda
na panakanakang nakatitig sa akin. Hindi iyon isang simpleng titig lamang, kung hindi sobrang nakakaramdam talaga ako ng pagkailang at hindi komportableng pakiramdam. Kaya naman nagkaroon ako ng idea at isang matinding strategy. Alam kong mali ang nasa isip ko, pero tinuloy ko pa rin dahil sa desperasyong makuha ang titulo na matagal ko nang inaasam. Isang araw noon, nang bumisita ito sa aming branch, ay talaga namang nag-ayos ako ng husto. Gusto ko kasing mapansin niya ako. Hindi nga naman ako nagkamali dahil kinausap ako nito. Nagtatanong pa nga to kung may gagawin daw ba ako sa weekend. Ini-invite akong mag-coffee. Pinupuri sa magandang get-up at outfit at paulit-ulit na sinasabing ang ganda ko raw ng araw na yon. Isang matamis na ngiti ang binigay ko sa kanya. Ang bilis namang umepekto sa matanda tong pag-aayos na ginawa ko. Hindi naman kasi sa pagmamayabang Miss Kay, ay maganda naman talaga akong babae. Mahaba ang buhok at maputi. Nasa 5'4" ang aking taas at sexy pa rin kahit may anak na. Hindi kasi talaga ako tabain. Idagdag pa na dieta lagi ako sa pagkain. Nabiyayaan din kasi ako ng harapan na talaga namang takaw pansin sa mga kalalakihan at kinaiinggitan naman ng ilang kababaihan. Kaya hindi ko rin masisisi ang matandang boss namin na magkaroon ng paghanga sa akin. Hindi naman ako nababastusan sa tuwing sinasabi niya iyon dahil alam kong nagsasabi lamang ito ng totoo. Minsan din kasi ay pinupuri nito ang kasipagan at dedikasyon ko sa trabaho. Isang araw, matapos ang maghapon naming trabaho, nagkaroon ng isang event ang aming bangko. Dahil hindi naman ako mahilig sa mga okasyon at pakikisocialize sa mga tao, lumabas muna ako ng event at nakita ko si Mr. Reynaldo na nag-iisa sa isang sulok habang humihit-hit ito ng sigarilyo. Ang ginawa ko ay lumapit ako sa kanya. Nagkunwari pa akong nagulat nang makita ko siyang naroon. Hindi ko pinahalata na nakita ko na siya nung lumabas ako ng venue. Madilim kasi sa kinatatayuan ng matanda, kung kaya't hindi na ako nag-atubili pang lumapit sa kanya. Sir, bakit po nasa labas kayo? Hindi ba kayo mahilig sa ganitong okasyon? Tanong ko nang may bahid na paghanga sa matanda. Kahit kasi na nasa 50s na ito, ay sobrang disente nitong tingnan. Hindi naman siya yung matanda ng tingnan. Parang nasa 40s pa nga lang siya. Mistiso rin kasi ang matanda. Kita ko ang pagngiti ni Boss Reynaldo. Isang tunay na ngiti na bihira ko lamang nakikita sa tuwing bumibisita ito sa branch namin. Nagsimula kaming mag-usap. Hindi tungkol sa trabaho, kung hindi tungkol sa aming mga buhay, pamilya at pinagkakaabalahan at mga pangarap. Sa oras na iyon ay nalaman ko ang ibang pagkatao ni Boss Reynaldo. Sa iba ay sobrang istrikto nito, ngunit may pagkamabiro rin pala. Lahat nga ng biro nito ay bumenta sa akin, kung kaya tuwang-tuwa ako ng mga oras na iyon. Akala ko nga'y maboboring ako, pero nagkamali ako. Ikaw, Miss Rivera, alam mo ba simula pa lang nang makita kita dito ilang taon na rin ang nakakalipas, ay iba na talaga ang dating mo sa akin. Lalo ngayon na may anak ka na, hindi ba? Pero parang lalo ka yatang gumanda at sumeksi. Nako naman sir, sobrang mapagbiruho pala kayo. Hindi naman. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Napakaswerte ng asawa mo. Wika nito sabay tingin sa akin. Alam ko ng mga oras na yon ay malaki ang chance akong makuha ang promosyon kung susundin ko lamang ang sinisigaw ng isip ko. Nagpalitan pa kami ng numero ni Mr. Reynaldo at halos dikit na dikit kami noon sa isa't isa, bagay na nagbigay init sa aming dalawa. Alam kong sinasadya iyon ni Mr. Reynaldo
pero wala na rin akong pakialam pa. Basta't makuha ko lamang ang loob ng matandang to. Sure na ako ngayon na makukuha ko ang posisyon na yun. Alam ko na sobrang mali at mapanganib ang tatahakin ko. Ang aking asawang si Wenard ay isang mabait at mapagmahal na lalaki. Nagtatrabaho ng husto upang masuportahan lang sila ng kanilang anak. Ang idea ko na landiin ang boss namin ay talagang nakakakonsensya sa akin. Ngunit talagang desperado kong kunin ang promotion na iyon. Para naman yun sa kanila, sa kinabukasan na ang aming pamilya. Para magkaroon na rin kami ng sarili naming bahay. Alam mo, Annalisa, napakagaling mo sa trabaho. Ilang taon na rin kitang nakikita sa branch nyo at kapansin-pansin ang dedikasyon mo. Umbisa ulit ni Mr. Reynaldo sa akin. Ramdam ko ang mapang-akit itong boses na sumasagad sa aking tenga. Meron kang talento. Sa tingin ko rin mayroon kang potensyal na higit pa sa kasalukuyan mong posisyon ngayon. Gusto mo ba na pabilisin natin ang prosesong yon? Tanong nito. Nasa sayo yan, iha, kung gusto mo. Alam mo naman siguro ang ibig kong sabihin at alam mo rin naman siguro kung paano bibilis ang promotion mo. Biglang tumibok ng malakas ang puso ko dahil sa sinabi ni Mr. Reynaldo. Alam ko kung saan papatungo ang usapang ito at kitang-kita ko kung paano nandilim ang mga mata ng matanda habang nakatitig sa akin. Nakainom na rin ito kung kaya't alam kong malakas ang loob nito. Para sa akin, ang ideyang yon ay talaga namang nakakapandiri dahil bukod sa may asawa na ako at may asawa na rin siya, ay halos kaedad lamang nito ang mga magulang ko. Ngunit sobrang natutukso ako. Alam niyo ba yun? Hindi na ako mahihirapang makuha ang posisyon dahil siya na mismo ang kusang nag-alok nito sa akin. Siguradong sigurado na akong sa akin mapupunta ang posisyon na yon. Pero yun nga lamang dahil may kapalit. Pag-isipan mo, Annalisa. Malambing na sabi pa ni Mr. Reynaldo sa akin. Alam kong nararamdaman mo rin ang magandang koneksyon nating dalawa. Sigurado naman akong hindi ka magsisisi. Napayuko na lamang ako noon dahil sa sinabi ng boss namin. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin sa kanya. Tila ba napipi ako ng mga oras na iyon. Alam kong mali. May asawa ko at ganun din siya. Para bang pinaglalaroan lang namin ang sarili naming pamilya. Ngunit talagang sobrang malakas ang tukso na nararamdaman ko sa mga oras na iyon. At sa gabing yun, nakagawa ako ng isang pagpili na magpapabago ng aking buhay. Oo, tama. Pumatol po ako sa matandang yun. Niyaya niya ako sa kotse niyang nakaparada sa harap ng bangko at doon ay buong kasabikan niya akong hinalikan hanggang sa nagawa kong maipagkaloob ang sarili ko sa kanya sa loob ng kotse niya. Kakaibang karanasan nang dahil lamang sa hinahangad na posisyon ay kapalit naman ang aking sarili. Isang linggo na ang nakalipas ay dumating na nga ang balita. As expected, ako nga ang nakakuha ng posisyon bilang isang manager ng branch namin. Kitang-kita ko ang pagkabigo sa mukha ni Gary nang malamang ako ang nakakuha ng bakanting pwesto. Lahat noon ay binati ako at sobrang natutuwa dahil nga sa ilang taon ko ng dedikasyon sa trabaho ay nakuha ko ang posisyon. Sinasabi nilang deserve ko yun dahil sobrang sipag ko naman daw sa trabaho. Tuwang-tuwa din ako ng mga oras na yun at personal pa akong binati ni Mr. Reynaldo. Kitang-kita ko rin ang tuwa sa mga mata ng matanda at pasimpleng kindat nito sa akin. Sa wakas, ay nakuha ko na ang ambisyon ko noon pa man. Nakuha ko ng posisyon bilang isang branch manager sa isang maliit na bangkong pinagtatrabahuhan ko. Nang makauwi ako sa aming bahay,
ay agad kong binalita sa aking asawa ang nangyari. Tuwang-tuwa si Maynard dun sa akin at nag-celebrate din kami ng gabing yun. Sa katunayan, sa mga unang buwan bilang manager ay talagang nahirapan ako. Punong-puno ng pagsubok, ngunit nalalampasan ko pa rin naman. Nakakagawa ng pagkakamali pero minimal lang. Sinusubukan kong itago ang aking lihim, ngunit sa tuwing umuuwi naman ako sa aming bahay at nakikita ko ang aking asawa, ay bumabalik ang bigat sa aking puso. Inuusig na ako ng konsensya, hindi ako makatulog. Sinusubukan kong itago ang aking pagkabalisa sa tuwing naiisip ko na baka malaman yun ni Maynard. Nagkunwari na lamang akong masaya at sobrang inabala ang sarili sa aking bagong posisyon. Alam kong nahalata na rin minsan ni Maynard na nagiging mailap ako sa kanya. Ramdam nito ang pagitan naming dalawa. Ang dating mainit at mapagmahal naming relasyon ay unti-unting lumalamig. Madalas akong tinatanong ni Maynard kung ano nga ba ang nangyayari sa akin at ano ba ang aking problema. Ngunit palagi kong sinasabi na dahil yon sa bago kong trabaho at sadyang pagod lang. Nagsimula na akong magkaroon ng mga bangungot, Miss Kay. Bangungot na siya palang nasisira sa aking pamilya. Palagi na kasi akong tinatawagan ng matanda. Namimiss niya na raw ako at nakikipagkita sa akin. Gusto niya raw ulit akong makita at mahawakan. Isang gabi noon ay tumawag ako kay Maynard na kailangan kong mag-overtime sa trabaho. Dahil umaga pa lang ay kinukulit na ako ni Mr. Rinaldo na magkita raw kami dahil miss na niya ang aking haplos at halik. Wala akong nagawa nun, Miss Kay. Dahil siya naman talaga ang rason kung bakit nandun ako sa posisyong yun. Malaki na ang natatanggap kong sweldo, may sariling opisina pa at mas nirerespeto pa ako ngayon ng aking mga kasamahan. Wala akong choice kundi ang sundin ang gusto ng matanda. Sa paulit-ulit na pagkakataon ay nagsinungaling ako sa aking mister na mag-o-overtime ako. Ngunit hindi. Yun pala'y nakikipagkita lamang ako kay Mr. Rinaldo. Hindi nangyari yata dahil sa utang na loob. Kaya ako nakikipagkita sa matanda. Kung hindi dahil na-spoiled ako sa kanya. Tuwing magkikita kasi kaming dalawa, ay may dala itong mga regalo. Mamahaling bag, make-up, at kung ano-ano pa. Isang araw, nakipagkita ulit ako sa kanya, Miss Kay. Sa isang motel, malayo sa aking pinagtatrabahuhang bangko kami nagkita. Dito ang sikreto naming tagpuan ng matanda. Isang lugar kung saan pwedeng ilabas ang init ng aming katawan. Matapos ko siyang pagbigyan, ay binigyan niya ako ng regalo, isang mamahaling pabango. Ngumiti pa ako sa kanya at nagpasalamat pa. Bago kami lumabas ng aming silid, ay nag-book na ako ng angkas para pagkalabas ko ay nandoon na ito. Ganun naman palagi ang ginagawa ko. Paglabas namin ni Mr. Rinaldo, ay hinalikan pa ako nito sa labi habang nakahawak sa bewang ko. Para ba kaming magkasintahang dalawa? Hindi naman ako tanga nun para magpabook sa aking asawa. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi ko alam kung bakit nga ba nangyari yun. Imposible. Dahil nakita kong nakaparada sa aking harapan ang aking asawa. Biglang tumigil ang mundo ko noon, Miss Kay. Nanigas ako habang nakatayo sa harapan niya. Kilalang kilala ko ang hubog ng katawan ni Maynard. Pati na ang ginagamit nitong bagong motor, pati na ang helmet at bag. Alam na alam ko na asawa ko yun. Han, mahina ang tanong ni Maynard sa akin. Pabulong iyon na ako lamang ang nakakarinig.
Hindi ako nakasagot sa aking asawa. Tila ba nanuyo ang aking lalamunan at hirap lumunok dahil may nakabarang bagay roon. Bigla na lamang nagsimulang tumulo ang aking mga luha. Wala akong maisip na ibang pwedeng idahilan sa kanya dahil alam kong nakita ako ni Wenard na lumabas sa loob kasama si Mr. Reynaldo na humalik pa sa akin. "Saan ka galing?" tanong ni Wenard. Mariin ang pagkakasalita niya ng bawat salita sa akin. Napatitig lamang ako sa semento noon. Hindi ko yata kayang harapin ang aking asawa. Tila bumagsak ang mundo ko ng mga sandaling yun. "Annalisa!" Mariing sambit niya kung kaya't nagulantang ako. Punong-puno ng galit ang boses ni Wenard kung kaya't sobrang sakit nito para sa akin. Napahikbi ako at hindi man lang makapagsalita. Wala akong maisip na paliwanag at palusot kung kaya't umiling lamang ako. Rinig ko ang paghinga ng malalim ni Wenard. Bumaba ang aking asawa sa kanyang motorsiklo at inalis ang helmet. Punong-puno ng sakit ang kanyang mga mata. Tila ba mangyak-ngiyak ito habang tinitingnan ako at sa puntong iyon ay nagtama ang aming mga mata. Lahat ng pinaghihirapan ko, lahat ng pangarap natin, hindi mo man lang ba yun naisip? Anong nangyari sa'yo? Hindi ba't boss mo yung kasama mo? Yung sinasabi mo sa akin na dahilan ng promotion mo? Tanong ni Wenard sa akin. Dahan-dahan akong tumango. Humigpit din ang pagkakahawak ko sa aking palda at napayuko na lamang. Kailangan kong gawin to eh. Dahil sa kanyahan ay napromote ako. Wika ako. Hindi ka ba nandidiri? Nahihiya sa ginagawa mo? Paano kung may ibang makakitang tao sa inyo? Mariing sabi ni Wenard. Pilit na hinihinaan ng boses para hindi kami mapansin ng ibang tao. Umiling lamang ako. Sinubukan kong magsalita upang magpaliwanag, ngunit napakagatlabi na lamang ako dahil alam kong mas magagalit lalo sa akin si Wenard. Alam kong kahit pagbali-balik na rin man ang mundo, maling-mali pa rin ang ginawa ko. Hindi ko talaga maintindihan, Annalisa eh. Alam mo namang napakataas ng tingin ko sa'yo. Pinagkatiwalaan kita. Napailing ako ng malahas nang marinig ang sinabi ng aking asawa. Wenard naman, patawarin mo sana ako. Nahihirapan ko pang sabi sa kanya. Ginawa ko naman yun para sa atin eh. Naging desperada ako at natukso lamang dahil alam mo naman kung gaano ko gustong kunin ang posisyon na yun. Ito lang ang tanging paraan para makaahon naman tayo sa buhay. Para makabili tayo ng sarili nating bahay na matagal na nating pangarap noon pa man, di ba? Hindi ko naman to ginawa para sa akin lang eh. Tumawa ng mapait si Wenard. Desperada. Ang mga salita ni Wenard ay parang mga kutsilyong tumusok sa puso ko. Alam kong tama siya. Ang aking ambisyon ang bumulag sa akin kung ano nga ba ang tunay na mahalaga. Wenard, hindi naman yun ang ibig kong sabihin eh. Patawarin mo ko please. Pilit na lumalapit ako sa aking asawa, ngunit umaatras naman si Wenard. Mabuti na lang at nagkataong hindi available ang angkas na binook mo at ako na lamang sumalo. Magpapakilala pa sana ako at magpapaliwanag sa'yo. Nakapalit ako ng driver na binook mo, ngunit nakakatawa, Annalisa, ang nangyari. Patuloy na dumaloy ang aking luha sa aking pisngi. Alam kong sinira ko ang lahat. Sinira ko na ang tiwala ng aking asawa, ang aming pagmamahalan at ang aming kinabukasan. Ang promosyon na dati kong pinapangarap ay ngayon ay sinusumpa ko na. Sana hindi na lang ako na-promote at sana hindi ako nagpatukso. Hindi na nagsalita pa si Wenard. Tinitigan lamang niya ako, umiling at sumakay sa motorsiklo upang umalis na. Iniwan ako roon na nakatayo sa gilid at nag-iisa.
Alam kong ng mga oras na yun ay katapusan na ng aming relasyon. Ang aking kasakiman ang nagdulot ng paghihirap ko. Sabihin man kasing ginawa ko ito para sa aking pamilya. Hindi naman sapat yun para matanggap ni Wenard dahil binigay ko ang sarili ko sa ibang lalaki. Ang aking pangarap na magkaroon ng magandang buhay para sa aking pamilya ay natupad. Ngunit kapalit naman nun ang pagkawala rin ng aking pamilya. At sa gabing yun, habang tinitingnan ko si Wenard na papalayo, alam kong hinding-hindi na niya ako babalikan pa. Ilang araw nga ang nakalipas, hindi na umuwi si Wenard sa apartment namin dahil umuwi ito ng probinsya nila. Pilit ko siyang tinatawagan ngunit binlock naman niya ako sa messenger hanggang sa wala akong nagawa kung hindi ipagpatuloy ang aking nasimulan. Si Mr. Reynaldo ay sinabi ko sa kanya na gusto ko nang putulin ang aming ugnayan. Sinabi ko sa kanya ang nangyari sa aming mag-asawa. Humingi naman to ng sorry sa akin, pero ano pa nga bang magagawa nun? Nagdaan ang buwan, Miss Kay, pero wala akong balita kay Wenard. Hindi ko na rin siya matawagan at ang tanging kinukontak lang ng asawa ko ay ang aking ina na galit din sa akin. Tuwing linggo ay nagpapadala si Wenard ng sustento sa aming anak. Naririnig ko rin ang boses niya sa cellphone ng aking ina habang kausap ito at ni Warren. Gusto kong kausapin si Wenard at magpakaawa. Subalit sobrang nahihiya ako dahil sa ginawa ko. Sa ngayon ay panaka-naka na lamang akong sumisilip at umiiyak sa gilid habang nakikita ko si Wenard nakausap ang aking anak. Nangangayayat na rin to at alam kong sobra itong nasaktan sa ginawa ko sa kanya at labis-labis ang konsensyang nararamdaman ko. Gusto kong ayusin ang aming pamilya, pero papaano? Sana'y mabigyan niyo ako ng advice. Nagmamahal, Ana.